Bago tayo magsimula sa vlogs natin, maraming salamat nga pala sa mga nakapag-avail ng one-time payment template natin para magkaroon kayo ng access sa aking cloud server. At eto no, bibigyan ko kayo ng babala bago kayong mag-avail na itong cloud server na to. Tiyakin nyo na gagamitin nyo yung i-avail nyo sa akin na template kasi ayokong masayang yung pera na i-avail ninyo dito. At tinitiyak ko na sulit yung ibabayad nyo sa akin. Pinapangako ko sa inyo yan, ibabalik ko yung pera ninyo kung hindi nyo masusulit yung mga template na nakalagay dito sa ating cloud server. At eto nga pala yung sasabihin ko sa inyo no, na kahit papano naman kung medyo marunong ka naman gumawa ng mga template ay siguro sa tingin ko wag ka na mag-avail na itong template na to para syempre hindi ka na magastusan pa ng pera dyan. Pero kung gusto mong mapadali yung buhay mo at medyo gusto mo pasok ka sa trend or kumbaga yung mga nakikita mo somewhere out there dyan na mga nagtitrending na template ay magkaroon ka, ay tinitiyak ko na kahit papano nandito yan sa ating cloud server. Message nyo lang ako sa aking Facebook page kung gusto nyo mag-avail neto. At simulan na nga natin yung content natin ngayong araw na to. At ngayon nga mga tropa, kung nakikita ninyo, ito yung ADF na tinatawag dito sa ating printer na Epson 5290. Yung ibang tropa natin nagme-message sa akin na hindi daw gumagana yung kanilang mga ADF. Ngayon ituturo ko sa inyo lahat ng mga possible or ito yung mga nalalaman ko kung bakit hindi gumagana yung inyong mga ADF. Unang-una, kailangan nyo ng panglinis, kailangan nyo ng blower na ganito, kailangan nyo ng tissue, kailangan nyo ng alcohol, kahit anong alcohol, pero mas maganda yung isopropyl alcohol. Dahil wala tayo nun, eto lang yung ginagamit ko, basta kahit anong alcohol na meron kayo dyan. Kung nakikita ninyo to, naaangat to mga tropa. Kung hindi gumagana yung mga ADF ninyo, pwede nyo tong iangat, i-check ninyo kung merong nakaharang. Dahan-dahan lang yung pag-angat. Ayan, makikita nyo, aangat yan. At makikita ninyo yung mechanism niya dito. Tanggalin nyo lang yung makikita ninyo na possible na mga nakaharang na papel or kung may mga naiipit na papel. Tapos kuha kayo ng tissue, lagyan nyo lang yan ng konting alcohol. Ayan, tapos punasan nyo lang yung part dito. Punasan nyo yan, may mga alikabok-alikabok. Ayan, dito pinupunasan ko lang to dahil meron siyang mga alikabok. Pero ang pinaka-importante yung pinaka-sensor niya. Ayan, linisan nyo lang dito, lahat yan, linisan nyo. Kahit yung dito sa may ilalim na part, yung labasan, kailangan walang mga alikabok yan. Isa yan sa mga factor kung bakit hindi gumagana yung inyong mga ADF. At pinakauna, yung merong nakaipit na papel dito. Eto mga tropa, kung nakikita ninyo to, lalagyan ko na lang ng ilaw. Ayan, eto. Kailangan yung papel ninyo ay papatong dito pag mag-i-scan kayo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, kapag kayo ay nag-i-scan, di ba ilalagay nyo yung papel ng ganyan, i-forward mo siya ng konti, tapos mararamdaman mo na parang meron kayong napatungan na area dito. Yung mechanism niya dito, parang tutumba siya. Ayan o, kailangan napapatungan yan. Tapos, manonotify na yung inyong printer na merong nakalagay dun sa ADF. Isa din to sa mga sensor. Kailangan walang mga alikabok-alikabok yan. Kaya kung meron kayong alikabok pa na naiiwan dun, buga-bugahan nyo. Ganyan lang yung ginagawa ko. Napaka-importante na meron kayong ganito. Ilalagay ko sa description yung link para makabili rin kayo nito. May mga nabibili na ganito yung mga mahihinang klase, yung parang tigpo 40 pesos or 20 pesos. Eto, pinaka-quality talaga to. Ginagamit ko din to sa paglinis ng aking camera. Eto, buga-bugahan nyo lang ng ganyan. At sa paggamit ng ADF, maximum na nailagay ninyo dito ng sabay-sabay mga 10. Wala na kayong ilalagay pa na todo doon. At mga bond paper lang ang ilalagay nyo dito. Huwag kayong maglalagay ng mga photo paper. Kung maglalagay kayo ng mga photo paper, mga 120 GSM lang. Ayan, once na nalinis nyo na yon, isara nyo na to. At sure na sure ako gagana na ulit yung inyong mga ADF. At mag-move forward tayo sa isa pang gagawin natin. Kung talagang ayaw pa rin, kahit na ginawa nyo na to, nilinis nyo na to, meron tayong gagawing technique. Dito na nga tayo sa part 2. Kung hindi gumagana yung inyong mga ADF or hindi gumagana yung inyong pagpo-photocopy, etong scanner ninyo mismo dito sa glass, ang gagawin nyo, i-reset ninyo yung settings niya. 'Di ba? Ang una nating itinuro, yung nilinisan natin, yung part na yon, yung sa taas. Ito naman yung next part natin sa pag-reset. Nakikita ninyo, etong monitor natin, pupunta kayo dito sa settings.
Tapos, hahanapin ninyo dito yung Restore Default Settings. Ayan. Kiklik nyo lang yan or pipindutin nyo tong OK. Once na nandito na kayo sa Restore Default Settings, explore nyo na lang to mga tropa. Forward nyo lang para makita nyo din or para magkaroon kayo ng idea kung ano yung nilalaman ng settings na to. Pero dito tayo magre-reset. Ang i-reset natin yung copy settings nya. Eto gagawin nyo lang to kapag hindi gumagana yung inyong scanner at hindi gumagana yung ADF. Dito mga tropa, ipapakita ko muna sa inyo. Balik ulit tayo. Dito sa copy, may kita ninyo walang lumalabas na ADF. Pero meron na kayong inilagay dun sa inyong mga ADF. Kailangan kasi ganito yung mangyayari dyan. Ayan o, merong indicator na ADF dyan. Ayan. Kung wala kayong na-experience na ganyan, i-reset nyo, pupunta nga kayo dun sa settings, tapos hanapin nyo yung Restore Default Settings. Ayan, click nyo lang tong OK, puntahan nyo yung copy settings, tapos pindutin nyo lang tong proceed, tapos pipindutin nyo lang ulit yung OK or yung yes. Ayan o, pipindutin nyo to. Okay? Once na na-reset nyo yun, babalik kayo dito. And ang i-reset nyo naman etong scan settings. Click nyo lang ulit yung OK, tapos click nyo lang ulit tong OK, yung yes. Ayan o, click nyo to. And next nyo na gagawin ay ito-turn off ninyo yung inyong printer. Antayin nyo lang mga 10 seconds bago nyo ulit buksan. And once na okay na, buhayin nyo lang ulit. And sure na sure ako, after nyo magawa to, magagamit nyo na ulit yung scan gamit etong glass scanner at madedetect na rin yung ADF. Parang ganyan, lalagay na ulit yung ADF na yan. Pero mga tropa, once na hindi pa rin gumana yung itinuro ko sa inyo, eto na yung next nyong gagawin. I-update ninyo yung ating firmware. Ayan, yung firmware niya, update nyo yan, click nyo lang yung OK, tapos click nyo lang yung update. Meron akong video kung papaano i-update to, ilalagay ko na lang sa description yung link. Ayan yung mga method na ginagawa ko once na hindi gumagana yung aking ADF. Sure na sure ako, mare-repair ninyo yung inyong mga ADF na problem error dito sa ating printer na Epson 5290. Sana nakatulong itong video natin. Comment down below mga tropa kung meron pa kayong nai-encounter na ganito once na ginawa na natin lahat ng mga troubleshoot na to para kahit papano ma-explore din natin kung paano i-repair yung inyong mga printer. Kasi alam nyo naman kapag ipina-repair ninyo yan sa mga technician, talagang mauuto kayo or talagang tatagain yung presyo. 'Di ba? Napakadali lang naman ng mga troubleshoot na ginawa natin tapos sisingilin kayo ng mga 1,000, 'di ba? So, mas maigi na mag-research muna kayo at mag-DIY. At sa mga gusto mag-avail ng templates natin, message lang kayo. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.